Magandang araw. Magandang umaga rin. Sige na, magpakilala ka na. Uy, huwag kayo makulit. Nag-vlog yung tao. Hahaha, sige na, simulan mo na. Magandang araw, ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero. At bago tayo magsimula, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta dun sa aking isang video about VH sound card. Sa lahat po ng mga nag-comment at yung mga nagtanong, sana nasagot ko po ng maayos yung inyong mga katanungan about the setup at saka sa kung ano po yung pwede pa para ma-maximize mo yung gamit ng yung VH sound card. At sa lahat po ng mga hindi pa nakakapanood, ito, meron ditong link sa taas. Andiyan po, pakibalikan nyo na lang para meron kayong idea tungkol sa setup at kung paano siya gamitin ng maayos. At kung bago ka pa sa channel na to, syempre wag mo nang kalimutang mag-subscribe. Yan, i-like yung video. At syempre wag kalimutang i-hit yung notification bell natin dyan para lagi kang may update kung meron ako mga bagong videos na ilalabas, mga tutorials na gaya ngayong araw na to. So, nung nakaraan, ni-review natin yung VH sound card. At nandito yung isang kapatid niya. Ipapakilala ko sa inyo. Ayan. Ayan. Yung F8. Ito po yung F8 na sound card. Actually, the same lang naman sila ng function. Pero may mga features lang ako na medyo nagustuhan dito. At iisa-isahin natin yan. Lahat ng laman, gaya nung nakaraan. Siyempre. At ipapakita ko sa inyo yung mga functions. At siyempre, yung mga features na nandito na wala doon sa V8. At titignan natin kung ano bang mas maganda para sa inyo at para sa akin. So, let's go. So, ito yung ating F8 Live sound card. At syempre, bago tayo mag-testing ng tunog, ay tignan muna natin kung ano yung physical appearance ng sound card na to. At syempre, kung ano yung mga features na nagustuhan ko sa kanya. Syempre, tignan natin yung harap, yung likod, at kung ano pa. So, unahin natin muna yung likod. So makikita natin na almost the same naman sila ng V8. Yung mga connection sa likod, isa parang nagbago-bago lang ng iba, pero the same naman din yung function nila. Unahin natin tong charge, sa charge na nakasulat, yan. Ito yung ating USB, papuntang PC or charging port na rin. So yung Live 1, Live 2, ito yung ginagamit natin kung sa phone, o yung dalawa na yan, kung mag-recording ka or mag-live ka. Syempre yung accompaniment na nakalagay dito. Yan. Accompaniment sa ating mga music na background na ginagamit natin. Yung monitor natin, kung gusto mo maglagay ng speaker out, kung may gusto mo magpatugtog na may speaker ka na active or passive na may amplifier, headset, at dito tayo. Kung napapansin nyo itong capacitor dalawa, yan po yung sa mic natin. At kung mapapansin nyo, yung isa sa V8, malaki yung isang input niya ng mic. Yung standard na ginagamit natin sa bahay na PL, yung mono PL. Wala na siya rito. Parehas na pong 3.5 yan. Pero nag-testing ako dyan ng isang instrumento, isang mic. Kahit ano po sa dalawa yan gumagana. So, testing nyo na lang din kapag nakabili na kayo nito. Pero parehas naman po siyang gumagana. So sa harap, magsimula tayo dito sa kaliwa. Kung napapansin nyo, fader yung ginamit sa kanya. Yan, mga fader na akala mo talaga yung mixer na ginagamit mga professional na mixer. So para sa akin, plus point yan kasi mas gusto ko yung feel ng fader ang ginagamit kaysa sa mga knob na iniikot-ikot lang natin. So okay sa akin yung ginawa nilang design nitong fader na to. Unahin natin yung unang part, itong kaliwang part yung echo. Yan. Maganda siya. Maganda yung tunog din ng echo nito gaya nung sa V8. Mic volume. Tapos yung monitor natin. Ito yung overall na monitor natin. Ito po yung volume niya. So sa kabila, yung pong mic parehas na o-control itong mic volume na to. Yung dalawang yun. So kung kung gusto mong separate yung tunog mo ay siguro I suggest magkaroon ka na lang ng mixer ulit gaya ng isang setup natin, pero hindi natin gagawin yan sa video na to. Kukunin na natin yung straight na tunog ng V8 para marinig talaga natin kung ano yung tunog niya talaga na walang halong outboard na mixer. So sa kanan tayo,
accompany. So ito yung mga instrument, yung ano natin, yung background music natin kapag nagla-live streaming tayo. Dito siya, or kung magpapatugtog ka or mag-video, okay ka. Ito yung magiging volume. So dito naman yung ating EQ ng mic. So na-testing ko siya, mamaya paparinig ko sa inyo. Medyo okay naman yung equalization nitong F8. Mas okay siya para sa akin kumpara dun sa V8. Mas okay yung equalization nito. Then hinati nila yung section na to. Itong nasa gitna, mula rito, pababa, ito lahat yung mga vocal effects at mga vocal changer. Tapos pinagitnaan nila ng mga effects, yung mga tawa, mga beat dito. Yan, puro mga beat yan, tsaka mga tawa, may mga minions, mga palakpak, at kung ano-ano pa, syempre. Magkabila yan. So mula rito, yan, yung electro na yan, puro boses po yan. Ito yung dalawang effects natin, yung reverb. Yan, yung dalawang yan. Tapos yung enhancer natin. At pababa, yung ating mga voice changer, yung male, tunog bata, yung children, tapos yung babae, at yung tunog ng devil daw. Malalim yung tunog nito. At ito yung magandang gusto ko na idinagdag ng F8 Live. Yung tone. So, pwede mo siyang paglaruan. Halimbawa, nagsalita ka na male. Mamaya paparinig ko sa inyo. Pwede mo siyang palakihin pa yung tono niya, or pababain pa, yung patinis ng patinis yung tono niya na parang mga duwende na yung tunog. So mamaya paparinig natin yan sa inyo. Sa taas yung dodge niya. Ito yung sa music natin, pag nagla-live streaming ka, kung gusto mong mawawala yung tunog kapag nagsasalita ka, tapos babalik siya after mo magsalita, engage mo lang yung dodge. Yan. Itong electro para siyang auto-tune lang din. So may mga octave siya, pagka pinindot mo, sasabihin niya kung ano yung key. At ginagaya niya yung octave ng key na yon. At itong Lian Mai na nakalagay rito, hindi ko alam kung anong salita ito, kung baka Malaysian or Indonesian. Hindi ko alam, pero hindi ko naman siya ginagamit masyado. So okay lang yan. At ipapakita ko sa inyo mamaya yung isang feature na gusto ko sa paggamit ng reverb habang nagsasalita ka at bago ka kumanta or after mo kumanta. Mas madali siyang gamitin kasi rito kaysa magtaas-taas ka ng echo dito. Habang gusto mong kumanta, tataas mo na echo, after mo kumanta, bababa mo na. Sa kanya hindi. Pwede mo siyang iset, then pipindot ka na lang isa para mag-off siya. Babalik siya sa normal voice mo. Pag disengage mo, mawawala yung echo. Isa pang engage mo, magkaka-echo na siya. So parang mas pinadali niya yung proseso. Kumbaga dun sa extra work mo na magbababa ka pa ng echo habang pagkatapos mong kumanta. So mas madali siya para sa akin. So ngayon papakinggan na natin kung ano yung tunog ng F8 Live at yung mga pamaya paparinig ko sa inyo yung mga effects, equalization, kung ano-ano pa. I-connect muna natin to. So ito na at nakakonect na tayo sa ating F8 papuntang desktop. So ang naging connection natin is yung ating USB na pinakita ko kanina. Yun yung nakakonect sa ating desktop computer. Tapos meron akong headphone. Itong ginagamit ko ngayon para naririnig yung sinasabi ko. Then yung aking mic nakakonect doon sa isa sa dalawang capacitor na nandito. Kahit ano po dyan pwede nyo gamitin. So ito yung volume. Hindi masyadong mataas yung headroom ng F8 na to kumpara dun sa V8, pero syempre dahil nga pwede ka naman maglagay ng mixer para sa additional boost mo, so okay lang yan. Then yung kabila paparinig ko sa inyo yung epekto ng equalizer niya. So sa bass, hey, check, hey, check, hey, sound check, hey. Treble niya, check. So narinig nyo, medyo maganda yung response ng equalizer niya kumpara dun sa V8. So mas gusto ko tong F8 pagdating sa kanyang equalizer. So unahin natin yung ating effects ng boses kapag kakanta ka. Check, hey.
hey. Itong dalawang ito, nagsisilbi siyang effects ng boses. Okay? Kahit ano dyan pwede mong gamitin. So, tingin ko mas okay itong isa. Yan. Hey, hey, hey. Then, yung enhancer niya. Check, check, hey, hey. Check, hey, check, hey. Check. Yung electro. Yan. Naka B major yata ako. Tapos, para siyang may auto-tune. Then yung Dodge, hindi tayo magasaksak ng, balik mo tayo rito. Hindi tayo magasaksak ng extrang phone para sa ating company. So, hindi natin matetesting to. Pero okay lang yan, the same lang naman siya ng V8. Ang gusto ko lang pakita sa inyo, yung gamit nito, yung sinasabi ko kanina, na sa effects niya. Halimbawa, naglagay ako rito ng effects. Yan, hey, hindi ko na kailangan dito ibaba ito. Yan, para mawala yung effects. Ang gagawin ko lang, babalik ako rito sa fundamental na nakalagay. Yan. So, wala na akong effects. Pagka gusto ko mag-effects, okay, check, meron na. Ngayon, yung gagamitin natin ngayon is itong MC, yung enhancer, kasi mas maganda tunog nito. Patayin muna natin siya. Ang gagamitin natin is yung enhancer. Okay, hey, 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 hey. So pag nandito ka naman sa MC, hindi mo siya mababypass yung effects dito sa fundamentals. Ang magiging manual lang yung control ng echo or ng reverb. So depende na sa iyo kung anong gusto mong gamitin. Pero kung dito ka, kaya nga nung sinasabi ko kanina, mas mabilis, mas madali yung proseso kasi hindi mo na kailangan magbaba rito ng echo mo, kundi isang pindot, okay, meron ka lang yung reverb, isang pindot, bypass na yung reverb. So, sunod natin yung ating mga vocal changer na nandito sa baba. Gaya nung narinig nyo kaninang sa intro. Ito po yan. Hey, sound check, hey. Yan, tunog mama ka na. Yan, di ba? Pag gusto mong i-bypass, pinutin mo na itong fundamental. Babalik siya sa dating boses mo o sa normal voice mo. Isang pindot, Balik siya dito. Isang pindot. normal voice. Sa babae, Hey, check, hey, check. and then, yung susunod is yung boses bata. Hello check, hello check, hello check. Yan yung nakakabwisit na tunog. Tapos fundamental para sa ating normal voice. Then yung tunog devil daw. Hello check, hello check. Ako po si Bikoy. Yun yung pinakamalalim na boses. Ngayon, yung dinagdag nilang feature dito sa F8, ito nga yung tone, na pwede mong, yung boses mo, pwede mong taasan yung tone, pwede mong babaan. Halimbawa, testingin natin, dito sa lalaking boses. Check, check, check. Pag Taas ako, Hey, 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 check, 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 check. Pataas ng pataas. Pataas ng pataas yung boses mo, yung tone ng boses mo. Then, pababa naman ang pababa dito. Check, 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 check. Yan, di ba? Patining ng patining. So, bypass natin. ayan. So, next natin, yung mga effects na nandito, gaya nitong mga to. Tinawanan tayo. Yan. Mamata? Yan, may tunog na. Yan. 谢谢直播间。 Yan, Super Mario. So, yan. Magagamit mo siya lahat, yung features na yan. Yung mga effects na yan, magagamit mo lahat sa live streaming or kung may project ka na kailangan mong iba-iba yung boses, pwede namang gamitin itong mga vocal changer na kasama dito sa F8 na to. So, para sa akin, mas gusto ko to. Unang-una sa feel, kasi medyo malaki siya. Mas malaki siya kasi medyo malaki yung kamay ko. Kumpara dun sa V8 na medyo may kaliitan. So, pagka nagmo-move ka ng isang knob, tapos maliit nga siya, so gagalaw-galaw siya. Hindi gaya nito na pwede kang magtaas baba ng fader mo na hindi gumagalaw yung unit mo mismo. So, ano pa ba na gusto natin dito? Mas gusto ko rin sa kanya yung mga vocal changer niya. Mas marami at saka mas maganda yung quality ng tunog. At syempre, hindi nagdagdag lang na feature dito. At isa pa, pagka sa live streaming, syempre, yung feature nga na yon na mas madaling gamitin yung effects mo. Kasi isang pindot na lang,
normal voice, isang pindot, di ba? So, kaysa sa magmanual ka ng pagtataas at pagbababa ng iyong vocal effects. At ang isa pang gusto ko rito, syempre, yan, nakikita nyo ba yung indicator? Yan, di ba? May extrang sarap sa mata pag nakikita mo na may pumapalong view meter doon sa, or meter doon sa taas habang nagsasalita ka, di ba? So, plus point yan. May nagtatanong naman sa akin kung pwede raw gamitin ito sa recording ng boses kung meron kang cover. Pwede po. Pwede raw ba sa instrumento, sa gitara, sa piano? Pwede rin po. Nasa pag-setup na lang po yan. Itong inyong input dito sa kabila. At dito. Yan. Yung dalawang input na yan ng mic. Pwede kayo magsabay ng boses. At halimbawa, gitara at boses, pwede nyo pagsabayin yan. Pagdating sa price, medyo may kamahalan lang ng konti ito. Pero konti-konti lang naman. Yung V8, parang nakita ko is nasa 800 pesos. Meron ka na. Ito, mag-add ka lang ng mga 300 pesos kasi nasa 1,100 to eh. So, meron ka na rin na F8. So, nasa iyo na yan kung ano yung mas prefer mo. Kung ano yung kakayanin. Pero, suggest ko lang, kung bibili ka rin lang ng sound card, kunin mo, ito na yung kunin mo. Kasi mas maganda yung unang-una, mas maganda yung appearance niya, mas magaganda yung controls, at yung quality. Napagkumpara ko na kasi yung quality ng V8, yung quality ng tunog, yung boses mismo. Ito nga narinig nyo na ngayon na boses, kumpara dun sa V8 na parang tingin ko parang mas compress siya. Kaya hindi gaya dito sa F8 na medyo transparent siya. Na yung tunog niya mas medyo transparent. Hindi siya compress. At iyan po ang ating F8 Live na sound card. At yun na natapos ang ating review at syempre ng testing ng ating F8 sound card. So ano ba tingin nyo? Ano mas okay sa inyo? Yung V8 sound card or itong F8 sound card? At kung may katanungan ka pa na gustong linawin about F8 sound card, huwag kang mahiyang mag-comment at susubukan ko yung sagutin. Syempre sa abot ng aking makakaya at sana'y makatulong ako sa iyo. Thank you so much at sana'y na-enjoy nyo yung ating review ngayong araw. Ako po si Val at ito ang Kwentong Musikero.